At dahil mag-aanim na buwan na tayo dito, bilang isang OFW sa bansang Hungary, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ba tumatakbo yung oras ko pag-araw ng trabaho. Normal na nangyayari sa isang OFW ang gumising ng maaga. So dahil araw ngayon ng Lunes, ito yung araw na nakakatamad. Kasi hindi mo nasulit yung rest day mo. Bale, ngayon, sa araw na yan, puro OT-OT kami ngayon. Pumapasok kami ng 6 na araw sa loob ng isang linggo. Bali, nagiging linggo lang yung rest day namin. At 8 hours yun. Papasok kami ng alas 2. At lalabas naman kami ng alas 10 ng gabi. Siyempre, Lunes, kaya medyo madami tayong gawain ngayon. Pero bago ang lahat, ikuhin muna natin higa natin. At siyempre, huwag natin kalimutan batiin ang ating mga kasamahan dito sa accommodation. Magandang umaga. Tiglamos muna ng kaunti. Kailangan maganda. Punto yan, nakalimutan ko na nga mag-exercise. Pero, siyempre, at hindi din makakompleto yung araw ko pag walang kape sa umaga. Isa sa nagpapasigla ng ating katawan. Dito nga pala, iniinit ko lang yung tubig. Tapos, okay na. Titimplahan ko na ng kape. Tingnan nyo naman yung baso ko. Soba. Kaya sa bibili pa ako ng tasa, isang patak lang, basag na agad. Pero, syempre, dito, kailangan mo makipag-arimunan. Kumbaga dito, salita namin sa Batangas. Sa puntong yan, ang iniinom ako yung soba. Kasi kahit anong bato mo, anong patak niyan, hindi ako mabasag yan. Sa puntong yan, iniisip ko rin minsan tuwing umaga. Siyempre, medyo matamalay pa yung katawan natin, pati yung mga pag-iisip natin. Nag-iisip din ako, malayo na ngayon narating natin. Pero, mas malayo pang lalakbay natin. Sa puntong yan, kailangan na natin magluto. Kasi, Lunes. Para yung ginagawa ko nga pala, kapag nagluluto ako, isang lutuan na. Siguro, kung bumili ako ng 1 kilong karne, hinahati ko. Pinagkakasya ko sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, doon na uli ako magluluto. Sa puntong yan, yung lulutuin ko, pakpak ng manok. Binili ko yan. Dito. Malapit lang. Siyempre, lagay na natin ng konting tubig. Para yung lulutuin ko nga pala dyan, mga kabatang. Yung lalaga ako na lang kasi gusto ko mabilisang luto lang. Kasi, para mas may mahaba pa tayong oras para makapagpahinga bago maligo. Pero sa puntong yan, alam nyo ba na magastos pa rin. Kahit sabihin na natin na libre accommodation, libre yung wifi. At syempre, yung may food allowance, malaking bagay na. Kaya kailangan ko pa rin magtipid kahit may mga ganong bagay na nandito sa bansang Hungary. So sa puntong yan, nilagay ko din sibuyas, bawang, or pinakuluan. Inaalala ko, meron nga pala akong patatas. Kaya sasamahan ko na din. Kaya naman, ginayat ko na ng bahagya. Gayat minuduga. Pero, syempre, tama na yung 2 piraso lang. Baka maubos yung supply. Matagal pa yung sahod. Sa puntong yan, nilagay ko na yung mga kaare. Pakpak lang yan. Isa sa paborito ko, sa parte ng karne. Isa nga pala sa paborito ko, yung karne ng manok. Pero syempre, mas masarap pa rin kung may tagaluto ka. Eh ano manggagawa? Eh wala. Ay, hindi natin pwedeng hanapin. Kusa yung dadating. At sa mga darating na araw at panahon, kung may kusang dumating, sana pang matagalan na.
At siya na yung makakasama natin sa hirap at ginhawa. Kung mapapansin nyo nga pala mga kabadang, nagbago yung boses natin. Yung paano yung punto ng isang Batanggenyo sa mga unang vlog natin. Ito, yung vlog na to, ang isa sa napakaseryoso. Kasi, ito yung simula kung paano ba tumatakbo yung oras ko at araw at panahon para mabuno ang kontrata ko dito sa bansa Hungary. Minsan, may isip mo din na sumuko na kasi napapagod ka. Pero hindi pwede kasi meron ka kontrata. Alam niyo naman, pag isang OFW, nandito yung buhay na tunay. Na kahit ayaw mo na, di ka pwedeng sumuko. Di mo pwedeng sukuan ang buhay. Siya, paano? Natapos na niluluto ko. Medyo madrama na din. Kaya yan, nilaga lang na pakpak ng manok ang ulam natin ngayong umaga. Kasi gusto ko talaga humigop ng sabaw, lalo pag umaga. Bigyan natin ng kaunting montage. Iyon, no? Bali dito nga pala sa accommodation namin. Kanya-kanya kami ng luto para mas makatipid. Pero sa puntong yan, nag-ayos na din ako ng uniform ko na susutin para sa pagpasok natin. At syempre, dahil 8 hours tayo magtatrabaho, open niya natin. Inaayos ko na din yung babahunin ko. Bale, nagtitinapay nga lang pala ako sa loob ng 8 oras. Siya yung kinakain ko pag break time. Pero minsan, nabili na din tayo ng pagkain sa kantin. Kasi libre naman. Meron tayong food allowance. Pero minsan, syempre, nakakasawa din. Minsan, nagbabaon din naman tayo ng kanin. Kaso, syempre, matakot tayo. Bago mag-uwi yan, gutom pa din. Kaya minsan, ginagawa ko, sa umaga, sa accommodation, luluto na agad ako at magsasaing. Para pag uwi ko, galing sa trabaho, kakain na lang. Ito yan, kung mapansin nyo, pinakita ko sa inyo ng kaunti yung grocery ko. Dati marami yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Para namang wala nang laman. Siyempre, may sinahing na ako dyan nakahanda. Kakain na din tayo. Kasi, anong oras na din? At yan na nga pala. Oras na ng pagkain natin. Ano ba? Kain na kayo? At sa punto na yan, tapos na tayo kumain, naghahanda din ako para maligo. Siyempre, hindi natin minsan iniisip yung pagod. Nag-iisip na lang natin kung paano makakaipon. Yung pamilya natin, kung paano may tataguyod. Yan pala, single ako dito sa Hungary. Single sa Pilipinas. At single sa buhay. At sinuuna ko yung kailangan ng mga magulang ko kesa sa kailangan ko. Pero syempre, minsan meron din tayong gustong bilhin sa sarili natin para mas magsipag tayo sa trabaho at ganahan. Kasi yun ay kailangan. At kung ikaw, na OFW o hindi man, na nagtatrabaho, minsan, pag sweldo mo, huwag mo din lahat ibigay sa pamilya mo. Minsan meron din tayong kailangan para sa sarili natin. Pero, huwag naman yung luho na. Kasi, kailangan mong paghandaan ang kinabukasan. Kung isa ka sa nanonood at OFW ka, huwag din kasi puro trabaho. Minsan, isipin mo din yung sarili mo. Maggala-gala ka kung saan nasang bansa ka. Kasi nakakatulong yan sa pagdino ng isip. Nakakatanggal din yan ng pagod. At nakakatanggal din yan ng homesick ng isang OFW. Di yan maiwasan. Kasi malayo ka sa pamilya mo. Sa nga pala, sa punto na yan, nag-aayos na ako, nakapagbihis na ako. Tingnan nyo naman yung aking uniform. Para lang ako mangungumpay ng baka. Pero dahil sobrang lamig pa rin dito, bansang Hungary, hindi pa rin ako makampante kung hindi mag-jacket talaga. Kasi mahirap na. Baka meron tayo ng sakit. Ubo, sipon, lagnat.
Pwede yan. Lahat ng mangyari. Habang nandito ka sa abroad, wala kang ibang maasahan kundi yung sarili mo. Dahil natapos na ako, ito na. Papasok na nga pala ako. Nilala ko na din yung pinto ko. Kasi, alam nyo na, ingatan ang yaman. Kahit wala naman. Bale, maaga pa din ako umalis sa accommodation namin. Para hindi tayo magabol ng oras. Hindi tayo maiwan ng bus. At hanggang dito na lang muna yung video natin. Yung vlog natin. Abangan nyo sa next vlog ko. Kung paano tayo pumasok at umuwi.